Makinig kayong lahat at unawain ang inyong narinig. Mga kapamilya, mga kasama, mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Ngayon ay araw ng Miyerkules at nasa 12 araw na tayo sa buwan ng Pebrero, 2025. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 23. Alam niyo mga kaibigan, minsan hindi natin maiwasan na ang dahilan ng kaguluhan, ang dahilan ng paghihiwalayan, lalong-lalo na sa konteksto ng mag-asawa, ang dahilan ng hidwaan, posible dahil ang bawat isa sa atin ay hindi marunong makinig. Iniisip natin palagi na tayo lang ang pakinggan. Kaya hindi natin maiwasan na minsan hindi pa nakapagsalita ang isa, marami na tayong mga sinasabi. No? Putak ng putak na tayo at napakahaba na. At hindi natin binigyan ng pagkakataon na mapakinggan, marinig ang ating kapwa. Kaya doon minsan pumapasok yung hindi pagkakaunawaan at panlalamig sa ugnayan, sa relasyon natin bilang isang pamilya, bilang isang komunidad. Kaya dito sinabi ni Jesus at tinahamon niya ang mga tao at tayo rin, makinig kayong lahat at unawain ang inyong naririnig. Ang pakikinig ay walang problema. Ang problema minsan ay naunawaan ba natin ang ating naririnig? Dahil kung hindi natin ito nauunawaan, hindi rin natin alam kung ano ang ating gagawin. Kung maganda, maliwanag, at tagus sa buto ang pag-unawa natin sa mabuting balitang ating narinig, talagang hahanap tayo ng paraan upang maisabuhay ito, upang maipadama ito, upang maipahayag ito. Kaya sana ang mga mabubuting balita nating narinig ay hindi lang manatili sa ating isipan. Hindi lang siya dumaan sa ating mga tainga na pagpasok niya, lalabas siya doon sa kabila. Kundi sana ito ay pumasok ng mataimtim sa ating puso, sa ating kalamnan, upang maisabuhay natin ito. Upang magdala ito ng inspirasyon at magdulot ng buhay, pag-asa, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa na kung saan palagi tayong nakikisalamuha. Bilang alagad, bilang binyagan, bilang anak ng Diyos. Ito ang ating misyon, na maipalaganap ang lahat ng mabuting balita na ating narinig, hindi lang sa salita, kundi sa ating mga pagkilos, sa ating ginagawa, at sa ating patuloy na pakikisalamuha sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Father Bob, isang paring Carmelita. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maisabuhay ng taos-puso ang mabuting balitang aming narinig. Sa pagpapalaganap ng mabuting balitang ito, walang iba ang aming ipinapahayag kundi ikaw, na siyang bukal ng buhay, aming lakas at tagapagligtas. Amen.